Congratulations nga pala sa winner natin this week. Meron po tayong dalawang nanalo ng tigi-isang cellphone. Si Ma'am Jeneline Hernandez at si Ma'am Gretchen Mapalo. Sila po yung makakatanggap ng tigi-isang cellphone this week. Kaya kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, abay mag-subscribe ka na po para makasali ka sa ating weekly pa cellphone giveaways. Dahil nga po tuloy-tuloy ang pamimigay natin ng cellphone. Bilang pasasalamat ko na rin sa mga followers natin sa aking Facebook page, sa mga subscribers dito sa aking YouTube channel, at syempre sa mga nagpa-follow sa akin sa aking TikTok account. So anyway, sana mas-support nyo din ako sa ating bagong business, yung lip tint rebranding. Hello everyone! Again, welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana, and today's video, i-share ko lang sa inyo mga besh yung naging experience ko sa Kiwi ko nung nanghiram ako or nag-loan ako sa pautangan na ito online, and nag-post due yung account ko. Bago natin pag-usapan yung naging experience ko, ano nga ba itong si Kiwi ko? Si Kiwi ko nga po mga besh, yung isa na ng mga online loan or nagpapautang online na kung saan pwede kayong makahiram hanggang 25,000 pesos, at napakabilis din naman yung pag-process nila ng loan application kasi nga po based sa experience ko before, parang wala pang isang oras naaprubahan na ang aking loan application. So ayun nga mga beshi, based sa research na ginawa ko, itong si Kiwi ko daw ay registered siya sa Securities and Exchange Commission. And syempre, nakita ko din kasi ito sa mga odds na parang maganda na pwedeng mautangan. Pero sana mapanood nyo yung buong video na ito bago nyo siya subukan. At segue lang muna tayo kung naghahanap kayo ng ibang option na pwedeng mahiraman online. Meron po ako nilagay na 8 or 9 link na makikita nyo sa comment section at sa description below. Pero disclaimer lang, nasa sa inyo pa rin kung gusto nyo subukan or hindi. So maaari kasi na okay yung experience ko, pero meron yung mga iba na hindi okay yung experience nila. So sa akin naman kasi, once na nanghiram ako online, para nga dito sa mga reviews natin, binabayaran ko siya on or before yung due date. Kaya wala akong na-experience na hindi maganda. Pero sana gumawa na lang din kayo ng sarili niyong research. Let's get back to the topic. Ito na nga mga beshi, kay Kiwi ko, yung nakita ko sa odds nila ay pwede nga daw makahiram ng 1,000 to 25,000 pesos. Kaya sinubukan nga natin siya. And ayun nga, meron pa nakalagay na medyo mahaba yung payment terms. So yun, nung sinubukan ko yung mga beshi, itong si Kiwi ko, ang unang-una na inaprubahan nila ay 500 pesos lang. Akalain mo yun, parang gusto kong mag-apply or mag-try ng 1,000, ng 3,000, ng 5,000, pero ang unang-una na inaprubahan nila ay 500 pesos. At hindi ko alam kung yung mga iba na nag-try nga po dito kay Kiwi ko, ganun din yung experience nila na sa first loan mo, napakababa pala yung pwedeng maaprubahan. So, yung unang inaprubahan nila mga beshi, doon sa application ko nga, ay 500 pesos lang. Sige, trinay ko pa rin kasi syempre gusto kong makita kung paano yung payment terms nila. And, etong si Kiwi ko mga beshi, nag-offer sila sa akin ng 2 months na payment terms. So, totoo naman pala yung sinasabi nila na 60 days to 180 days na payment terms. Kaya lang mga beshi, doon sa 500 pesos na inaprubahan nila, nagdoble. Okay, naging 1,000. I think mahigit pa ng 1,000, 1,100, 1,200. Yung itong si Kiwi ko nga mga beshi, doon sa 500 pesos na inaprubahan nila, nag-offer sila sa akin ng 2 months na payment terms. So, parang okay naman in terms nga doon sa payment terms or loan terms. And ayun, natanggap ko din naman ng buo talaga yung 500 pesos. I think kung may bawas man na sa 20 pesos lang, kaya lang, nagdoble yung babayaran ko within 2 months. So yung 500, naging 1,100 or 1,200. Siguro dahil nag-post due nga din yung account ko, may mga time na hindi ko siya nababayaran on or before yung due date. Ang isa sa naging okay para sa akin kay Vico ay yung payment terms nga ay medyo mahaba. And nung nag-post due yung account ko dito, wala akong na-receive na tawag. Parang puro email lang yung natatanggap ko. Marami akong email na nare-receive na kailangan kong bayaran yung ganito, yung hindi ko pa nababayaran sa kanila. Kasi nga daw, meron silang binabanggit na civil case, ganyan. Ayun nga po, nung may time na nag-post due nga yung account, hindi ako nagbayad. Marami akong natatanggap sa email, pero ang okay, hindi sila tumatawag.
Ayan, hindi sila tumatawag sa cellphone ko. On email, yung natatanggap ko, na nagsasend sila ng email na kailangan kong magbayad kasi kapag hindi, yung kakasuhan ng civil case, ganyan. So, nag-post due pa rin yung account ko mga beshi. So, merong 250 pesos lang naman. Okay? So, gusto ko lang din kasi na makita kung ano nga ba yung ginagawa nitong si Kiwi ko, kung same lang din ba siya sa iba't ibang mga loan app. And, ayun nga po, nag-post due yung account ko, or I mean yung 250 pesos, hindi ko siya binayaran muna. And, so far, wala naman yung maraming text blast. Ayan, wala din akong na-experience yung parang sinasabi ng iba na magme-message sila sa Facebook or sa Messenger para i-chat yung mga friends mo. Wala din naman akong na-experience dito kay Kiwi ko yung papahiyain ka. So, yung na-experience ko lang talaga ay yung email na marami silang sinasabi na ganito, nakakasuhan ka namin ng civil case kapag hindi ka nagbabayad, ganyan. And itong letter na ito ay galing kay attorney blah blah blah. Okay? So, yun lang naman. And wala naman akong na-receive ng mga calls or mga text messages na parang tatagtarin ka ng ganon. So, more on email. So, pagdating sa payment terms, okay siya sa akin. Kaya lang, doon naman sa processing fees or yung mga interest niya, yun yung hindi okay. Kasi yung 500 pesos na first na inaprubahan nila ay naging doble. Okay? Pero disclaimer lang mga besya, hindi ko in-endorse itong si Kiwi ko. Nasa sa inyo pa rin kung gusto niyo siyang subukan or hindi. So, ilalagay ko na lang din yung link nitong si Kiwi ko sa comment section. Pwede niyo i-click yung link na yun at i-explore and pag-aralan. Nasa sa inyo pa rin kung gusto niyo siyang subukan or hindi. Bali, share ko lang sa inyo kung ano yung naging experience ko dito nga sa Kiwi ko. So, once na gusto niyo manghiram dito mga beshi, para maging eligible kayo, dapat po kayo isang Filipino citizen currently living in the Philippines. So, hindi daw po pwede yung mga nasa ibang bansa. Kasi meron pa rin yung nagtatanong. Your age must be at least 20 years old and not older than 55 years old. Your mobile number must be active and not blocked. And you must be registered on the KiwiCo website. Must have a bank account for disbursement. Optional, but much better if you have. And syempre, KiwiCo requirements, dapat meron po kayong isang valid government ID nga para makapag-apply dito. So, ang tinatanggap ni KiwiCo mga beshi, SSS, UMID ID, passport, driver's license, at yung postal ID. So, yun lang mga besh. Sana may nakuha kayo na idea dito kay KiwiCo. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo yung video na ito at i-share nyo na rin. Thank you guys and bye-bye. Congratulations nga pala sa winner natin this week. Meron po tayong dalawang nanalo ng tigi-isang cellphone. Si Ma'am Jeneline Hernandez at si Ma'am Gretchen Mapalo. Sila po yung makakatanggap ng tigi-isang cellphone this week. Kaya kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, abay mag-subscribe ka na po para makasali ka sa ating weekly pa cellphone giveaways. Dahil nga po tuloy-tuloy ang pamimigay natin ng cellphone. Bilang pasasalamat ko na rin sa mga followers natin sa aking Facebook page, sa mga subscribers dito sa aking YouTube channel, at syempre sa mga nagpa-follow sa akin sa aking TikTok account. So anyway, sana masupport niyo din ako sa ating bagong business, yung lip tint rebranding. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer, try or apply at your own risk.